kailangan pong makatotohanan. Kasi po, yun yung magbibigay sa amin ng inflation rate. At isa nga po sa pinagbabatayan nila yung mga produktong data ng PSA. Isa po doon yung inflation rate at saka po yung data namin as a result ng aming family income and expenditure survey. So, basta kami po ay tagabato lang noong tamang data, ng official data. So, bahala po ang mga departments at iba-ibang ahensya ng gobyerno para po gamitin yun. Thank you. Thank you very much, Ma'am Gemma. Very well said po. Maraming salamat po. Again, thank you po, Ma'am Ana Marie. Are there any other questions po from our on-site participants? And we are also encouraging our viewers po online na pwede po kayo magtanong through comment po sa live po ng ating Marinduque News Network. Yes po, Sir Romeo. Yeah, si Romeo Mataako mula sa Philippine Information Agency, Marinduque. Ma'am, base po dito sa pinapakita sa Figure 1, pwede pong balik natin yung ating presentation sa Figure 1, year-on-year inflation rates. Mula po sa 0.5 noong February 2022 hanggang January 2023, 9.2. Ma'am, ano po yung, at nakita po natin yung unti-unting pagtaas po nito. Base po at yan naman po talaga ang trabaho po ninyo sa PSA, mag-gather ng data at the same time mag-forecast ng data. No? So, pwede po ba nating ma-forecast na in the next coming months ay instead na pataas, ay pababa na po ito sa kabuuan, base po dun sa pinapakita na datos na nakakalap naman natin sa buong bansa. Okay, Sir Romeo, salamat po sa question. Pero hindi po talaga kami nagbibigay ng mga forecast pagdating sa inflation rate. Ang alam ko pong gumagawa ng forecast at mamagitan po ng data na nanggagaling din sa amin ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ganon din po minsan po ay nagpo-forecast ang MEDA. Pero yung pong mga data na yun, binibase nila sa kung ano man po yung merong data ang PSA. Meron po kasi tayong tinatawag na harvest season ng mga products. So kapag po harvest season, so marami ang supply, so medyo bumababa ang presyo ng ating ibang agricultural products. So hindi po kami talaga nagbibigay ng forecast ang PSA. Thank you po. Noted po, Madam. Ma'am, dito po sa Figure 2 naman, year-on-year inflation rates in Marinduque by commodity group. Negative po ang food and non-alcoholic beverages. That is negative 2.4. As compared dun sa other commodities na kasama po dito sa tiningnan ng inyong ahensya. Ma'am, pakipaliwanag nga po. Kasi nung nakita ko, parang ibig sabihin po ba, umaba ang manginginom at bumibili ng mga alak sa lalawigan. No? Help us understand nga po dito bakit ito po ay negative 2.4. Medyo batuhin niyo po ako ng impormasyon na aking pahak na kaisipan, Madam Gemma. Yung sa figure, ano po, 2. Yung negative. Opo, negative 2.4 kasi siya lamang po ang bukod tanging negative dito na nakalagay sa commodity group. January 2022. Last year. Last year, di ba? Opo. Kasi green ang color niya. Opo. Green ang color. Ibig sabihin January 20. okay. Ibig sabihin, kung ikukumpara natin yung inflation rate ng January 2021 at January 2022, mas mababa po ang presyo ng January 2022. Hindi po siya tumaas. Di po ba ang trending ay habang tumatagal ay pataas ang mga presyo? Ito po, pangkalahatan, makikita natin sa figure 2, negative siya. Ibig sabihin ay mas mababa ang presyo pangkalahatan ng food kesa po nung nakaraang taon ng January 2021. Dito po sa ating lalawigan. Yun po yung situation noon. Unlike nito pong nakaraan na talaga pong taas lahat. Pati
ngayon pa lang po nagbababaan. Ngayong February. Ngayon pa lang nagbababaan yung mga presyo ng mga food natin. Thank you po sa question. Thank you po, Sir Romeo. Are there any other questions po from our participants on site? Yes po, Ma'am Ana Marie po. Good afternoon once again. Here I am again. Of course, we would like to acknowledge the presence of, from the Office of the Provincial Agriculture, si Ma'am Daria. Good afternoon, Ma'am. I just have one question for her, Ma'am, if it's Yes. okay. Since that, I can see here sa ipinanesen po ng ating ng PSA that the milk, other dairy products, eggs, fish, went up. Fruits and nuts, other vegetables ay pataas pa rin po. Magtatanong lang po sana ako. I just wanna know this, and of course for everyone na rin po na nanonood sa atin, dairy products, meat, fruits, vegetables, ay isa pa rin po doon sa mga nakikita nating tumataas sa ating probinsya at somehow ay nakakaapekto sa inflation rate natin dito sa probinsya. Nagkakaroon po ba tayo ng problema sa supply dito sa ating lalawigan, or hindi po ba supisyente ang ating mga local suppliers? Ma'am Dania, thank you po. So, thank you po, ma'am, sa iyong katanungan. So, ako po yung representative lamang, ng aming, attend lang po ng aming department head. So, sa katanungan mo po, ma'am, na hindi sufisyente ba? Ang amin pong mga datos ay ang opisyal pong nagpapahayag niyan ay ang PSA, di ba, ma'am? Kami po ay may closer closer po ang aming pakikipag-ugnayan kay Ma'am Imelda Missiano. Kasi po pag kami rin po yung nag-a-attend ng mga meeting sa mga programs, so natataka din po yan yung magkakaroon siya ng yung baga, ma'am, sa ating mga datos. Pero kayo po yung opisyal na nagpapa ng sufficiency level. Di po baga, ma'am? Thank you, ma'am. Okay. Pinag-aralan niyo. Sagutin ko ba Miss Ana yung sabi ni Ma'am Dalia? Okay. Pwede naman, ma'am. Pwede po. So, atugtungan ko po yung sinabi ni Ma'am Dalia. Base po sa mga naranasan namin in the past years na official na pong na-release ng 2020 and 2021, pagdating po sa production natin ng mga gulay, nakakabasa ko lang nga sa ina-prepare pong release ng aking mga kasamahan dito. May naproproduce naman po tayo mga gulay dito sa atin. So nag-peak po yung production natin, harvest, ay second quarter, tapos bumaba na po siya. Tapos mataas ulit siya ng second quarter. Ganun po yung trend ng production dito sa atin and harvest. Okay. Pero, dahil ang mga Marinduqueño ay mahilig kumain, at marami na po nating nakikitang mga nagtatayo dito ng mga kainan. Dahil marami ng turista, marami ng gustong maging entrepreneur, so nagiging in demand na po yung iba't ibang mga putahe, mga nagiging health conscious ng mga tao, so marami na pong na-explore silang mga menu, mga recipes na healthy, nasa healthy side. So, ang nangyayari po, yung production natin dito ay hindi talaga nakakasapat doon sa demand locally. So, marami po talaga kitang mga pagkakataon na na-import po kita mula sa Sariaya, Quezon, at yung pong iba, pag wala doon ay galing sa Divisoria, Manila. So, talaga pong nangyayari dito sa atin. Hindi po tayo pwede maging closed economy at hindi pa po talaga natin nararating yung sufficiency dito sa atin. Pero alam ko po na nag-work maigi ang ating provincial agriculture na lahat ay mabigyan lahat ng seeds. Nagbigay sila ng mga inputs
para po doon maging food sufficient tayo. Thank you po. Thank you very much, Ma'am Gemma. Okay, may follow-up question in relation po dun sa sinabi ni Madam Gemma para kay Miss Dalia. Given na mayroon na pong datos ang PSA at hindi man sumasapat ang mga nakukuha o naani ng ating mga magsasaka ng yung mga local produce natin po sa probinsya. Ano-ano pa po kaya, Miss Dalia, yung mga programa ng ating panlalawigang pansakahan para matulungan ng ating mga kapatid na mga magsasaka at mapaunlad ho ang kanilang, mapalakas ang kanilang kita at maparami ang kanilang mga ani. Sa nakalipas na mga buwan, ano-ano po yung mga bago niyong programa para sa ating mga kapatid na mga magsasaka? Ang hapon po ulit. So, thank you po, sir. So, ang ating pong Provincial Agriculture's Office sa pakikipagtulungan ng mga Municipal Agriculture Office at ang atin pong National Department of Agriculture. Sa amin po, sa Provincial Agriculture's Office, hindi po tumipigil para po magbalangkas sa mga programa na mga katulong po sa ating mga magsasaka. So, meron po kami doon yung mga interventions po na ipinibigay sa ating mga magsasaka sa mahal po ng seeds, po baga. So, kami po ay may mga programa na libreng seeds po sa ating mga magsasaka. At yan po naman ay natatanggap na po nila. May yung mga ayuda po galing sa mapakikita po natin sa mga ang atin pong nakakatanggap ng mga fertilizer voucher, yung ating mga magsasaka. Yun naman po ay may mga guidelines din po na sinusunod. So, meron din po tayong mga trainings na binibigay kasi po hindi naman po pwedeng binibigyan natin ng intervention pero wala naman tayong informasyon kung paano ginagawa yun. At may programa rin po ang probinsya ng Marinduque, nasa pangunguna po ng Provincial Agriculture Office, yung pagpapahiram po ng puhunan doon sa atin pong mga kababayan na kailangan po ng karagdagang puhunan para po sa kanilang mga proyekto. At yun po ay sinasagawa na po namin. Tsaka po, marami pa pong mga programa na nakalinya sa amin po sa tanggapan. Maging mais, palay, gulay po. So, kaya po, ngayon po, ay kami naman po ay talagang andyan yung puso namin po para makatulong sa ating mga magsasaka. Thank you po. Thank you po, Ms. Dalia. Thank you po, Miss Dalia, sa mga impormasyong binigay sa ating mga kababayan. We understand na ang focus po ninyo ay sa usaping at sa mga produktong may kaugnayan sa pansakahan, pangisdaan at iba pa. Since nabanggit din po dito yung mga produkto na delata at tinapay at iba pa ay siguro ay ating pong pakinggan din ang mensahe mula po sa kinatawan ng Department of Trade and Industry, Miss Josel Castro, para hingan po natin ng ilang mga wala ba siya? Wala. Ang taga-DTI wala po? Wala. Wala palang taga-DTI. Anyway, tinatawagan natin si PD Romiel Macatol, dahil last press con ay nandito sila, kaya nakapagbigay din po sila ng input. Mahalaga po kasi na sama-sama ang bawat ahensya para maipaliwanag sa mas nakakarami nating mga kababayan ng sitwasyon ng mga produkto, serbisyo, pagkain na binibili ng ating mga kababayan. By the way, nabanggit ni Miss Gemma, commercial lamang, na dumarami po yung mga business establishment, particular sa larangan ng pagkain. Tayo po naimbitahan kanina dyan sa OMA pala ang pronunciation. Yung bagong samgyup ng Ate Lori Uyo. Birthday pala ni Ate Lori. So, happy birthday. And true enough, dumarami po ang mga establishmento sa lalawigan. Ibig sabihin po ba nito, Miss Gemma, sa pagdami, ang tawag dito ay italon ko lamang sa pagdami po ng mga establishmento,
sa lalawigan at mga namumuhunan sa probinsya, ay ibig sabihin po ba nito, ano po yung implication nito dito sa pinag-uusapan natin na mga datos? Okay. So, dahil dumadami po yung institutional users, yun pong mga businesses, ang tawag po namin institutional users, at hindi naman po dumadami yung produksyon dito sa atin. So, parang nagkakaroon po ng competition. Ang pwede pong mangyari doon ay magtataas yung demand at magli-lead yun sa mataas na presyo. Kasi supply and demand po. Kung stable yung supply, hindi man nadadagdagan yung production, pero mas marami yung gustong bumili, syempre, ibibigay po yun ng mga nagtitinda doon sa may kakayahang magbigay ng mas mataas na presyo. Kaya magli-lead yun sa inflation. Yun po yung pwedeng mangyari. Oh, very well said, Miss Gemma. That being said, kailangan talagang palakasin ang programa ng ating pamahalaang panlalawigan para matustusan at dito na lamang bilhin yung mga pangangailangan o mga raw materials o product ng ating mga negosyante. So, thank you so much, Miss Gemma, for enlightening me at sa mga impormasyong na bibigay po sa napakahalagang press conference na ito. Maraming salamat din sa tanong. Thank you po, Sir Romeo, ng ating PIA. Any other questions po from our on-site and online participants, viewers? Yes po, Sir Charlie, ng radio natin. Hello? Yeah. Okay, so ako po si Carmen Rasfar from Manila Broadcasting Company, Radyo natin Buwak. And bilang representative po naging station manager with Sir Walter Hidalgo. So, actually, anuhin ko din po agad, no, dahil hindi po ako literal taga dito sa Marinduque. So, medyo nangangapa-ngapa pa po ako. Medyo napansin ko lang kasi about the agriculture dito po sa lalawigan ng Marinduque. Ma'am, tanong ko lang, how many % po ba yung mga tinig? Kasi nabanggit mo kanina yung training for agriculturists. So, sa amin po kasi, talagang ang very focus po nila is all about agriculture. So, nakakaano kami ng COCOA. Ayan. So, yun yung isa sa mga inaano rin ng pamahalaan for that doon sa amin. Pero dito po sa Marinduque, ma'am, meron po ba kayong percent kung ilan po ba yung mga tinitrain na agriculturists para at least yung mga yung mga supply po ng mga pagkain dito na natin kukunin. Hindi na po tayo magkiano doon sa kabilang ibayo kung saan man po yun. So, ilan po ba yung percent na ang mga agriculturists na inyo po tinitrain po dito sa percent po? Opo. Very curious lang po ako dito sa agriculture. Ang amin po, salamat po sir sa question. So, sa amin po, ang mga kinakandakan po ng training sa yung atin pong mga magsasaka, ano po, opo, technical assistance po na pinoprovide ng aming tanggapan. At saka po yung pagdating po doon sa mga trainings, nagkakandak po kami ng mga season-long training, halimbawa po sa palay, mais at gulay. Ano po? So, ang mga trainings pong ito ay sa mga magsasaka po iniimbatahan at tapos sila po yung mga farmer talaga natin na nag-produce po pero yung specific percent po sir na natanong mo sa agriculturist, wala po kaming percentage po kasi po mga farmers po yung ating tinag-train. So yun po naman ay province wide sir, katuwang po namin yung iba pa po mga tanggapan tsaka po DA and EPA sa mga trainings. Ano po? Thank you po. So, ano ko lang, ito po hindi na po tanong. Ito yung ano na lang, siguro yung suggestion na lang. Siguro po dapat maturuan din po, especially the youth, no? Yung mga incoming youth na maging ano din natin. Kasi sa amin dito, talagang ano na sila, medyo social na kasi ang agriculture eh. Diba? Talagang nag-high level po talaga. Talagang sabi ko, saludo po ako sa mga magsasaka po natin. Kasi actually, kung sa ibang bansa, sila talaga yung pinakamayaman kung tutuusin. Yun lang po naman. Sige po. Okay, sir. So, yung amin pong sa provincial agriculture ay sa kabuuan po na agrikultura, no? Kami po binubuo kasi no, may farmers association po tayo, yung sa may 4-Hers po. Yun po yung mga kabataan natin na
Yung iba po, may mga out school youth na sila po ay ngayon lidihasan na sa mga ganyan larangan. Kasi tama po kayo, hindi man po ang agriculture. Kasi kami po meron talaga nun, yung mga 4-H po, yung atin po mga kabataang mga magsasaka. Hindi lang pagsasaka, kundi po, na maging enterprise po ang ating pagsasaka. Tingnan sa side na ganun po. Thank you po. Thank you po. Meron pa pala. Thank you po, Ma'am Dalia and Sir Carl. Meron pa po ba tayong ibang katanungan? Yes po, Ma'am Ana Marie. Parang suking-suki na ako sa tanong. Parang hindi na ako pababalikin sa sunod. Last question na lamang po ito para kay Ma'am Gemma. I understand that kayo po ay gumagawa ng data gathering para po in relation na rin for statistical data. I just wanna ask po how frequent do you gather and collect data po sa mga respondents po natin para po makolekta natin lahat and for us also to determine yung mga changes na related po sa ating inflation report. Okay. Salamat po sa question ulit, Miss Ana. So, ito pong data collection namin para sa pag-measure ng Consumer Price Index that will lead us to have the inflation rate and the purchasing power of peso and other price indices ay ginagawa po namin bi-monthly or twice a month. So, yun pong nagkakaroon po ng dalawang phases. Yun pong first phase, nagko-collecta po kami ng data on the first 5 days of the month. At yun po ay ginagawa namin sa 6 na bayan dito sa ating province. And yun pong second phase na ginagawa namin ng 15 to 17th of the month, dito na lang po namin ginagawa sa capital. Meron po kaming dalawang grupo ng mga tindahan dito na kinukuha namin ng presyo. So kaya po, yung pong aming mga presyo talaga na kinukuha ay nagre-represent po talaga siya ng situation sa buong province. Ang mga pinupuntahan po naming mga tindahan or outlets, ayun pong talagang masasabi natin na maraming parokyano at lagi pong bago yung kanilang mga stocks na binibenta. Kaya po masasabi natin na real time talaga yung data. Ayun. So, gusto ko lamang pong sundutan, last na talaga ito, ma'am. Baka na-express ko wala na ako dito. So, sobrang pagiging matanong ko. Kasi, ma'am, nakikita po namin sa inyong official Facebook page, which is PSA Marinduque, sa lahat po nang hindi pa po naka-follow po sa mga kababayan natin para makuha ang real-time data po ng PSA. I-follow nyo po sila sa kanilang Facebook page. At ito pong mga nakikita kong mga survey, palay distribution, lahat, ano po ba itong mga specific na data gathering na ginagawa natin na related po para dun sa ating inflation report? Kasi iba-iba po yung mga nakikita kong mga survey na ginagawa Meron tayo nung family survey, meron tayo nung appliances survey. Nakikita ko po kasi siya, ma'am. So, I'm just quite curious kung ano po, meron po ba tayong specific data gathering for just the inflation report itself? Okay po. So, ang tawag po namin dito sa data collection para makapag-produce ng price indices, which is the Consumer Price Index, inflation rate, and the purchasing power of peso. Yan po yung tinatawag namin na retail price survey to generate the Consumer Price Index and other price indices. So, yun po nakikita ninyo na ginagawa namin ng press release and special release and other infographics. Marami po kami kasi monthly. Meron kaming survey on palay, rice and corn, situational report, monthly palay survey, my farm prices survey, na tinatanong po namin kung magkano yung presyo sa farm gate, yung sa farm level po. Marami pa po talaga. Meron pa pong family income and expenditure survey, may labor force survey, at marami pa pong iba. Thank you po. Thank you very much po, ma'am. Pasensya na po at marami po tayo. Okay lang po ito.
Ayan, okay. Thank you very much po, Ma'am Ana and Ma'am Jenna. If there are no more questions, we will be ending our question and answer segment. We would like to thank our present media partners for joining us in the January 2023 Inflation Press Conference. Sana po ay patuloy ninyo kaming suportahan. You may visit our webpage www.psa.gov.ph at maaari nyo rin po kami bisitahin sa aming Facebook page www.facebook.com/psa.marinduque para po sa mas marami pang updates. Once again, I am Sunny Jr. R. de la Cruz ng Marinduque Provincial Statistical Office. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.